Hello po, good evening. Peace be with you, the name our Lord Jesus Christ. Our topic for tonight, gospel teaching, not gospel from God, is not from God the church. Not God from the church for teaching, not gospel, is our topic for tonight. Yun po. For not gospel teaching from God or our Lord Jesus Christ is not God the sect or religion about the organization. Ganun po. Hindi po sa Diyos yung mga nagdagdag sa utos at saka yung hindi gospel ng ang tinuturo. Hindi po sa Diyos yung ganung religion at saka sekta. Pagka hindi po gospel ng Panginoong Yesus, ng Diyos, o hindi po sa Diyos na religion yun. According to the Holy Bible, Holy Scripture, not gospel from God is the religion or sect is not from God. Is the sect for Satan. About that, the teaching is not teaching is not from God. Yun po yung ating paksa, ang turo na hindi gospel ang turo o hindi po sa Diyos na reliyon o sekta. Kasi maraming, o kaya yung nagdagdag sa utos o hindi po sa Diyos yun. Maraming nagdagdag sa utos, hindi po sa Diyos. Kailangan lang yung turo, kailangan yung lumalabas lang sa bibig ng Diyos yung mga aral niya. Yung mga aral lang ng Diyos ang tinuturo yung lumalabas sa bibig ng Diyos. Is a true religion, true church from God. Pagka kung ano-ano tinuturo, hindi po sa Diyos yung ganung religion. Mga bulaan po yun, o ganun. Kailangan yung nasa kalooban lang niya na turo ng Diyos. Kasi may mga nagtuturo dyan hindi naman sa Diyos yung turo, o di ba? Gaya ng ang leader nila, yun daw yung sugo sa huling araw. O tama, wala po doon, wala po sa Biblia yung leader mo, siya yung sugo sa huling araw. O wala po yun. Siya yung sugong last messenger. Di ba may last messenger sa itinuro ko sa inyo, yung nasa Apocalypse. Yun po yung last messenger. After last sent, our Lord Jesus Christ. Ganun. After the last messenger o last sent of God is the angel and then our Lord Jesus Christ. Yun po yung mga huling sugo, hindi po yung leader nila. Ganun. Basta nagdagdag sa utos po ng Diyos at saka hindi lumabas sa bibig ng Diyos o hindi po sa Diyos na religion yon o sekta, hindi po sa Diyos yun. Basta hindi utos ng Diyos o hindi lumabas sa bibig ng Diyos, hindi po yung sa Kanya. Kasi yung sa Kanyang religion sa Diyos, yung nasa Kanyang kalooban lang, yun ang yung tinuturo, yung gospel lang ng Panginoong Diyos, ng Panginoong Yesus. Yun po yung sabi ng banal na kasulatan.
Ito po sabi ng Panginoon dito sa kailangan aral lang ng Diyos kasi may nagtuturo dyan eh. Hindi naman ebanghelyo ng Panginoong Yesus, di ba? O hindi. O iba dyan, minsan tinuturo mga problema na lang ng politika o ng mga bansa. O yun, hindi po yun. Tuturo mo yung problema sa gobyerno. Hindi po. Ganong turo eh. Yung problema ng gobyerno yung tinuturo eh. Hindi po yun eh. Kasi pag problema ng gobyerno, mabulaan pong mga ngaral yan. Kailangan gospel lang po ng Panginoong Diyos. Ang Panginoong Diyos ang tinuturo niyang aral. O yun po, ito kasi ito po sa Ezekiel. Kailangan po yung lumalabas lang sa bibig ng Diyos, yung kanyang aral. Kasi may nagturo dito, hindi lumabas sa bibig ng Diyos yung turo. Sabi ng Diyos dito sa Ezekiel, ito sa Ezekiel dito. Yung mga pumipighati sa pintuang bayan, hindi sugo ng Diyos yun. Sabi rito ng Diyos kasi, dangan hindi siya nilta ng Panginoon. Yung sa Diyos na sekta po, religion, yun po yung mga sumusunod sa utos ng Diyos. Ito po sabi ng Panginoon dito. Dito sa kasi marami dyan, di ba, nagdadagdag ng utos, kung ano-ano hinihingi, o gano'n, hindi po sa Diyos yun. Yung, halimbawa, sugo siya sa huling araw, o hindi po sa Diyos yun. Wala nang, ang sugo sa huling araw, yung Panginoong Yesus, ay yung mga anghel, hindi. Yun po yung sugo. Hindi yung kanilang mga leader. Marami dyan, di ba, lumabas na kailangan gospel lang ng Panginoong Yesus ang ituturo mo o ng Diyos. Ito yung mga sabi rito, yung mga hindi lumabas sa bibig ng Diyos na aral o hindi po kanya yon. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Dito sa Ezekiel 22:23. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, Anak ng tao, sabihin mo sa kanya, ikaw ay isang lupain na hindi nilinis o naulanan man sa karawan ng pagkagalit. May pag-imagsik ng kanyang mga propeta sa mga niyaon, gaya ng leon, umuungal. O sabihin, pag-imagsik, hindi sumusunod sa utos yun. Na humaagaw ng huli, sila'y nananakmal ng mga tao, sila'y nagsikuha ng kayamanan at ng mga mahalagang bagay. Pinarami nila ang kanilang babaeng bao sa gitna niyaon. Ayun nangunguha ng mga kayamanan, di ba? Sabihin, yung mag-donate kayo kung ano-ano hinihingin donation. Ganun po yun. Ang mga sacerdote niya ay nagsigawa ng pangdadahas sa aking kautusan. At nilapastangan ang aking banal na bagay. Sila hindi naglagay ng pagkakaiba sa banal at sa karaniwan o sa kanilang pinagmumuni-muni ang mga tao sa marumi at sa malinis. At kinubli ang kanilang mga mata sa aking mga sabat at ako'y nalapastangan sa gitna nila. Ang mga saserdote sa gitna nila ay parang lobo na agaw ng huli upang magbubo ng dugo, upang magpahamak ng mga tao, upang sila'y magkaroon ng mahalay na pakinabang. O sabihin, overdalo yung tinuturo nila ng mga utos. Kaya marami silang mga pakinabang, sabi rito. At tinatapal ng mga propeta yaong masamang argamasa para sa kanila, na nakita ng walang kabuluhan at nanguhula ng walang kabuluhan sa kanila, na nagsasabi, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Dangan, hindi sinalita ng Panginoon o hindi sinalita ng Panginoon. Yung mga propeta, saserdote, yung nagtuturong hindi lumabas sa bibig ng Diyos, o mga bulaan po yun, Hindi po yun tunay na sekta.
Kailangan yung tunay na sekta, yung lumalabas lang sa bibig ng Diyos, yung mga inuutos niya, inaaral niya, nasa Biblia. Pero pag wala sa Biblia, not gospel of God po yun. Sa kanila lang po yung utos, aral, ganun po. Hindi po sa Diyos yun. Kasi dito sabi ng Diyos, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, dangan, hindi sinalita ng Panginoon o hindi sinalita ng Diyos yung mga ganon, yung mga nagdadagdag. Mga sinasalita lang ng Diyos, yun po yung tunay na sekta o mga aral. Pagka ganon kasi mga hindi sumusunod sa utos ng Diyos, yun po yung sinasabi sa banal na kasulatan. O yun yung mga aso sa yung mga nagsilis ng daan. Hindi po sa Diyos yung ganun. Yung mga nagdadagdag sa utos. Kailangan, salita lang, gospel lang po ng Diyos ang tinuturo. Gaya rin dito sabi sa Jeremias dito, no? Dito po sa Jeremias din, sabi rito ng Diyos sa Jeremias, yung pagka hindi lumabas sa hindi iniutos ng Diyos o hindi po tunay na religion yon, hindi po tunay na sekta yon. Ito po sabi sa Jeremias 29:23, sapagkat sila'y kumuhang may kamangmangan sa Israel at nangalo niya sa mga asawa ng kanilang kapwa na nagsasabi ng mga salita sa aking pangalan na may kasinungalingan na hindi ko iniutos sa kanila. O yun, hindi iniutos ng Diyos. Pagka yung hindi iniutos ng Diyos, o hindi po sekta ng Diyos yun, hindi po sa kanyang religion yun. At ako ang siyang nakakilala. At ako'y saksi, sabi ng Panginoon. Yun, yung mga nag-uutos na hindi lumalabas sa bibig ng Diyos, hindi po sa kanyang turo yun. Hindi sa kanyang sekta, hindi sa kanyang religion. Wala pong kaligtasan sa mga ganong bagay, yung mga nagdagdag sa aral ng Diyos, sa utos. Sa kanila lang po yung church, o di ba? Gaya ng ang daming sekta dyan Yung leader daw nila yung huling sugo. O, tanyo. O, wala po nun. Ang huling sugo, di ba, nasa Biblia, yung mga anghel, saka yung Panginoong Hesus. O, before the last sense of God, the Father, o di ba meron pang yung huling sugo, yung nasa Apokalipsis. Kaya mga nagdagdag na utos dyan, hindi po sa Diyos yun, yung mga aral, hindi po. Wala pong kaligtasan doon. Kailangan yung nasa utos lang po ng Diyos. Ganun. Kasi hindi sinalita ng Diyos o hindi sabi rito na hindi ko iniutos sa kanila at ako ang siyang nakakilala at ako'y saksi. Sabi ng Panginoon siya yung nakakakita. Pagka hindi lumabas sa bibig ng Diyos, hindi po sugo ng Diyos. Ang religion kasing sa Diyos, yung nasa kanya lang kalooban. Yun po yung dinidinig ng Diyos, yung nasa kanyang kalooban. Sabi rito sa 1, yung nasa kalooban lang niya, yung mga utos at aral, ganun. Yung lumabas lang sa bibig ng Diyos, yung iniutos, inaaral. Pagka nagdagdag sa utos, wala pong kaligtasan doon. Salvation is always you stay the gospel, our Lord Jesus Christ is a true salvation. No, you're at the endless, the commandment of God is a true salvation. Ganun po. Pag kami nagdagdag bawas, wala pong kaligtasan doon sa mga ganung aral, sa ganung sekta. Kailangan nasa kalooban lang ng Diyos. Gaya sabi rito ng Panginoon, yung dinirinig ng Diyos, yung nasa kanyang kalooban lang. Ito sabi sa 1:31, nalalaman namin hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Datapat kung sino mang tao ay maging
mananamba sa Diyos at ginagawa ang kanyang kalooban, siya'y pinakikinggan niya. O yun, pinakikinggan ng Diyos yung tumutupad sa kanyang utos, sa kanyang kalooban lang. Yun po yung sektang sa Diyos, yung nasa instruction lang ng God. For no instruction to God, the doctrine, teaching, not the sect or that religion for God about this is a false prophet. Ganun po, hindi po sa Diyos yung mga ganon, nagsilis ng daan. Yung mga kalaban ng Diyos yung ganon. Mga kalaban ng Diyos yun. Kasi yung sa Diyos, yung sumusunod lang sa kanyang utos. Sabi nga ng Diyos ng Panginoong Yesus, di ba? Ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Dahil dito, hindi nyo dinirinig. Dahil hindi kayo sa Diyos. Sa inyo kanyong amang Diablo. Sa mga ama nilang Diablo. Sa kay Satanas po yun. Yung mga out of the doctrine of the context of the gospel. Sa Diablo po yung ganun. Sabi ng Panginoong Yesus sabi ng Diyos, ito, sabi, sa Diablo po yung gano'n, yung wala sa instruction ng Diyos. Marami po niyan kasi sa sanlibutan. Ito sabi ng Diyos, sa Diablo yung ganyan. Sabi ng Panginoong Yesus sa Diablo daw yung mga hindi sumusunod sa utos. Sabi rito ng Panginoong Yesus dito. At sabi ng Panginoong Yesus dito ng Diyos sa may 8:47. Ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Dahil dito, hindi ninyo dinirinig sapagkat kayo'y hindi sa Diyos. Hindi sa Diyos, di ba? Yung mga hindi sa Diyos yun. Kanino yun? Sa Diablo po yun. Sa Diablo po yung mga hindi nakikinig ng salita ng Diyos, yung mga out of the context, on the doctrine, not the stay in the gospel, our God, our Lord Jesus Christ. Hindi po sa Diyos yun, mga sa Diablo po yung ganung mga turo. Pagka yung lumilis ng utos, hindi. Yung mga halimbawa, utos lang ng tao, hindi rin po sa Diyos yun, yung mga utos lang ng tao, no? Kailangan, utos lang po ng Diyos. Gaya rito sabi ng Panginoong Yesus dito, no? Gaya dito sabi ng Panginoong Yesus dito. Kailangan yung salita lang ng Diyos ang inuutos. Kasi maraming mga sekta, mga paimbabaw lang yung mga pananampalataya nila gawa. Pero mga asong lobo po yun, sabi ng banal na kasulatan. Yung mga aral na hindi lumabas sa bibig ng Diyos o turo lang ng tao o sa Diablo po yun, sabi, di ba? Dahil dito hindi nyo dinirinig dahil hindi kayo sa Diyos. Sa inyo kayong amang Diablo, sabi ng Panginoon Jesus. Ito po sabi ng Mateo rito, sa Mateo 15:8. Ang bayang ito'y ginagalang ako ng kanilang mga labi. Datapat, ang kanilang puso ay malayo sa akin. Datapat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Mga utos lang ng tao. Pagka utos lang nila, hindi lumabas sa bibig ng Diyos, hindi out of the Holy Scripture, hindi po sa Diyos yun. Kasi yung gospel, yun po yung tunay na kaligtasan, yung mga aral ng Panginoong Diyos, Panginoong Yesus. Gaya naman ng di ba? Pagka sabi nga ng Diyos sa mga ganyang nagdaragdag sa utos, huwag mong idalangin sila, sabi ng Diyos, sabi rito, sabi ng Panginoon dito sa Jeremias. Mga hindi sa Diyos yan yung mga nagtuturo na hindi lumabas sa bibig ng Diyos. Hindi po sa Diyos yung mga ganon, yung sabi rito sa banal na kasulatan dito sa Jeremias 7.
Ito pa rin po sabi sa Jeremias 7. Sa Jeremias 7:16. Kaya't huwag mong idalangin ang bayang ito, o ni palakasin man ang daing patungkol sa kanila, ni dalanginan man, o mamagitan man ikaw sa akin. Sapagkat hindi kita didinggin, o hindi dinidinig ng Diyos yung gano'n yung mga, ganong mga nagdadagdag sa utos na yung kanilang aral lang. Hindi po dinirinig ng Diyos yun. Hindi dinidinig, gaya rin dito sa Jeremias 11:14. Kaya't huwag mong idalangin ang bayang ito o palakasin man ang daing patungkol sa kanila, ni dalanginan man. Sapagkat hindi ko didinggin sila sa panahon na sila'y magsisidaing sa akin dahil sa kanilang kababagan. O yun hindi dinirinig ng Diyos yung gano'n, yung mga out of the context. Out of the Holy Scripture, the teaching and the doctrine, o not hear the God about the sake. Kailangan yung nasa Diyos po, yung po yung dinirinig ng Diyos, yung sa gospel lang ng Panginoong Yesus. Yung mga nasa turo lang, yung lumabas lang sa bibig ng Diyos yung mga aral, yun po yung sektang sa Diyos. Ang sabi ng Diyos sa ganyan, yung mga nagdadagdag sa utos o out of the doctrine, the context, from the Holy Scripture, magiging hangin sila, hangin, di ba? Magiging hangin daw, sabi ng Diyos. Ito po sa Jeremias din. Jeremias 5:13. At ang mga propeta ay magiging parang hangin, at ang salita ay wala sa kanila. Ganito ang gagawin sa kanila. Magiging hangin lang yan, hangin lang sila. Di ba, may mga nagtuturo dyan nandun sila sa church, tinuturo yung mga pampolitika lang, o mga hangin yun, yung espiritu ng kapangyarihan ng hangin ang gumagawa po ron, si Satanas, di ba? Nasa church, kaya iba ayaw ng matindon sa church nila kasi tinuturo yung mga politika daw, mga problema ng bansa. Ayun, sabi ng Diyos, magiging hangin yung mga ganon po, magiging hangin. Kailangan yung nasa kalooban lang ng Diyos yung mga turo mo, hindi ka lalabas sa mga aral ng Panginoong Yesus. Kailangan nasa aral lang po ng Diyos yung mga utos, nasa aral lang po ng Diyos. Gaya ni Apostol Pablo, hindi siya lumagpas sa utos, at ang Panginoong Yesus, hindi siya lumagpas sa utos, hindi siya lumagpas sa utos ng Ama, at si Pablo, ganun din, di ba? Ito sabi ni Pablo, hindi siya lumagpas sa utos si Apostol Pablo, hindi siya lumagpas, hindi siya, Apostle Paul, not to exceeding from commandment of the law of God, teach of the Apostle Paul, according to the Holy Scripture. Ito po sabi ng banal na kasulatan, hindi siya lumampas sa utos Yung nasa tunay na sekta, yung nasa kalooban lang ng Diyos, yung mga aral, gospel lang ng Diyos ang tinuturo ng Panginoong Yesus. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito, si Pablo, hindi siya out of the law, the doctrine from God. Yun yung sabi ni Pablo yung ginawa niya. Ito po sa unang Korinto 4:6. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inanyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos, dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsigit sa mga bagay na nga susulat. Hindi sila migit si Apostol Pablo sa aral sa gospel ng Panginoong Yesus. Yun lang po yung tinuro niya, hindi siya nagdagdag. Yung mga nagdagdag po sa gospel ng Diyos,
Hindi po sa Diyos yun. Yun po yung mga aso, sabi ng banal na kasulatan. O, ganun. Ito rin yung Panginoong Yesus, nung siya'y sinugo ng Ama, o hindi rin siya nagdagdag sa utos. O, ito sabi ng Panginoong Yesus dito. Hindi siya nagdagdag sa utos. Kung ano yung sinabi ng Ama, o yun din yung kanyang iniutos. Hindi siya nagdagdag. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Ganun po yung tunay na gospel ng Diyos. Through the sect or religion, on God for the gospel teaching from God only, not to add and the less the doctrine. Yun po yung sa Diyos. Pero about the add or less the doctrine, not to God the sect or religion. Ganun po. Kailangan nasa doctrine lang ng Diyos, ng Panginoong Yesus. Gaya si Pablo, di ba, sa may unang Korinto. Ito naman ang Panginoong Yesus, hindi rin siya nagdagdag sa utos ng Ama. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Dito po sa 1:12, 49. Sapagkat ako hindi nagsasalita mula sa aking sarili. O yun o, hindi siya nagsalita mula sa kanyang sarili. Hindi siya nag-imbento, o gano'n, hindi siya nag-imbento, sabi ng Panginoong Yesus dito. O patuloy ko po. Sapagkat ako hindi nagsasalita mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang naibigay sa akin ng utos kung anong dapat kong sabihin o kung anong dapat kong salitain. Ayun o, kung ano yung sinabi ng Ama, iniutos, yun lang yung iniutos niya ng Panginoong Yesus. Dapat ganun yung mga propeta, mga tagapagturo. Yun po yung tunay na sa Diyos, yung no add and less the doctrine from God. Ganun po, gaya nitong Panginoong Yesus. O, patuloy ko. At nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. At ang mga bagay nga na sinasalita ko ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama. Gayon ko sinasalita. O yung mga sinalita lang ng Ama ng Diyos, yun yung itinuturo. Yun po yung tunay na may kaligtasan sa religion or the sex. O yun po may kaligtasan na hindi siya not to add and less the commandment about from the Father. Ganun po. Yung hindi siya nagdadagdag bawas sa utos. O, basahin ko sa inyong muli para maintindihan nyo. Hindi nagdagdag kung ano yung sinilita kasi ng Ama o sinabi ng Diyos Ama, yun lang inuutos ng Panginoong Yesus. Pero di ba ang dami-dami dyan na sekta ang daming dinagdag na aral at utos. O di ba? Mga malalaking samahan pa yan. Malalaking samahan. Pero, hindi po sa Diyos yung gano'n, yung mga nagdadagdag sa aral. Sabi nga ng Diyos ng Panginoong Yesus kapag bulag, ang umakay sa bulag, o kapwa sila mahuhulog sa ukay. Kaya sabi ng Diyos dyan, bayan ko, magsilabas kayo sa kanila, o di ba? Para wag kayong makaramay sa kanyang mga salot. Sabi ng Diyos sa ganun mga... Kasi yung mga dagdadagdag bawas, dadagdagan ng salot ng Diyos. Yung nag-alis, aalisin ng Diyos sa punong kahoy ng buhay. Kaya pinaalis kayo ng Diyos dyan Umalis kayo dyan, bayan ko, upang huwag kayo makaramay sa kanyang mga salot. Sabi ng Panginoong Diyos, di ba? Ng Panginoong Yesus. Itong tama, yung hindi ka nagdadagdag sa aral, hindi ka nagbabawas. Kung ano yung, sabi nga ng Diyos, di ba? Kung anong bagay na iuutos ko sa'yo, siya mong gagawin. Huwag kang magdadagdag, ni magbabawas, di ba? Sabi sa Deuteronomio. Many sect, di ba? Many add and many less the doctrine from God. Not the sect is this the religion for
for add and less the doctrine. Kasi ito, Panginoong Hesus, hindi siya nagdagdag bawas, di ba, sa aral. O, basahin ko sa inyo muli rito, sa 1:12-49. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung anong dapat kong sabihin, kung anong dapat kong salitain. Nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay nga na sinasalita ko ay ayon sa sinabi ng aking Ama, gayon ko sinasalita. Yun yung sinasalita niya lang, iniutos yung mga utos lang ng Ama sa kanya. Ganun. Hindi po, yun po yung tunay na church, na iglesia. A true church, no add to the less the commandment of the Father. Ganun po. If ever to less and add the doctrine, or not the sect from God, for devil about this. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, di ba? Kapag bulag, ang umakay sa bulag, ay kapwa sila mahulog sa ukay. Di ba? Sabi ng Panginoon. Hindi po sa Diyos yung gano'n, yung mga nagdadagdag sa utos. Sila yung naglilingkod sa kanilang sariling tiyan, sabi ng Panginoong Hesus. Ito sabi ng Panginoong Diyos dito. Ito sabi ng, yung mga nagdadagdag bawas na sa utos, wala po ang Diyos doon, wala po, di ba? Sabi nga ng Diyos, wag mong idilangin ang bayang ito, sapagkat hindi ko didinggin, di ba? Sabi niya. Kasi hindi nga sa Diyos yung gano'n, yung mga nagdadagdag bawas sa aral. Sa kanila lamang pong daan yun. Kasi yung daan ng Diyos, yung utos, kailangan hindi ka lalabas doon, hindi ka lalabas, hindi ka higit, gano'n. Para yun po yung may kaligtasan. Kasi kalapastanganan po sa Diyos yun, yung lumis ka sa daan, yung sinumay may utos. Sabi nga, yung tuldok nga di ba? Siyang sumuway sa kaliit-liitang utos na ito, tatawagin kalit-liitan sa kaharian ng langit. Yung tuldok lang yun, about the dot to less the commandment, tatawagin kalit-liitan, di ba? Call of the, little from the kingdom of God, di ba? Ganun, pagka yung nagbawas ka, ito sabi ng banal na kasulatan dito, yung mga nagdadagdag bawas, hindi po sa Diyos yun. Ayon po sa banal na kasulatan. Dito po sa Roma 16:17. Ngayon, ipinamamanig ko sa inyo mga kapatid. Tandaan ninyo, yaong mga pinanggagalingan ng pagkababahagi ng mga katitsuran, laban sa aral na inyong napag-aralan, at kayo magsilayo sa kanila. Magsilayo daw, sabi ron ng Diyos. Sapagkat ang mga gayon ay hindi naglilingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan. Tanyo, sariling tiyan lang nila yung naglilingkod sila, binubusog nila sa pagkain yung kanilang mga sarili. Sa tiyan sila naglilingkod. Kundi sa kanilang sariling tiyan at sa pamagitan ng kanilang mabubuting pananalita at mainam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Dinadaya yung mga puso na walang malay, yung mga nagdadagdag sa utos o nagbabawas, hindi po sa Diyos yun. Naglilingkod sila, hindi sila naglilingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan. Ganun. Sabi nga ng Diyos doon yung mga aso, yung mga nagkilis, di ba? Sabi sa Jeremias. Ang mga aso matatakaw. Sabi ganun. Sila kailanman ay walang kabusugan. Ang mga ito ay pastor na hindi na nakakaunawa. Sina'y nagsilikong lahat sa kanyang sariling daan. Bawat isa o sa kanyang sariling pakinabang o sa kanyang pakinabang lang. Hindi po sa Diyos yun naglilingkod sila. Diba? Sabing gano'n ng Diyos.
Tatapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo na pinakautos ay utos ng mga tao. Hindi sa Diyos yun. Mga kaaway ng Diyos po yun. Ayon po sa banal na kasulatan, mga kaaway po ng Diyos yun, yung mga nagdadagdag sa aral ng Diyos. Ito sabi ng Panginoong Yesus. Mga kaaway ng Diyos niya yan. Ito sabi ng Panginoong Yesus dito. Yung mga nagdagdag. Kasi mga hindi sumasa Diyos yan eh. Yung mga wala ka sa daan, sa aral ng Diyos. Mga kaaway ng Diyos po yun. Kay Satanas po yung ganun. Naglilingkod sila sa kanilang sariling tiyan, hindi sa Panginoong Yesus. Yung lumilis ng aral, ng utos, ito pong sabi ng Panginoong Yesus dito sa Mateo 12:30. Ang hindi sumasa akin ay laban sa akin. At ang hindi nag-iimpok na kasama ko ay nagsasambulat. O yun o, mga kaaway ng Diyos yun, laban sa akin. Kasi para sumasa Diyos ka, kailangan nandun ka sa utos niya. Sabi nga ng Panginoong Diyos, di ba? Sabi nga doon sa may Lucas, hindi siya sumuway sa utos eh, di ba? Sabi ng Diyos doon, anak, lagi kang nasa akin. O yun yung nasa Diyos, yung hindi sumasuway sa utos. O yung sabi doon sa Lucas, anak, lagi kang nasa akin kasi hindi siya sumuway sa utos eh. Lahat ng iyo ay akin. O yun po yung nasa Diyos, yung mga hindi sumusuway sa utos, kahit isa, ganun. O makalabag ka sa utos ng Diyos, hindi mo naman sinadya, o pinatatawad ng Diyos yun. Pero karamihan ng mga pastor ngayon mga sadya di ba? Mga sadya yung utos Yung mga aral out of the doctrine, the context O not for God about this the sake. For add and less the doctrine, not to God, this the religion. Ganun po, hindi po sa Diyos yung mga ganun. Mga aso po yun. Ito sabi ng banal na kasulatan. Mga aso po ang tawag ng Diyos doon Ito po sa yung hindi nananatili sa ebanghelyo o mga aso po ang sabi ng Diyos doon. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa Isaiah 56:11. Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nakakaunawa. Sila'y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan mula sa lahat ng dako. Bawat isa ay sa kanyang pakinabang. Tanyo nga, sa kanya lang pakinabang yan. Gaya sa may sinabi sa Roma, naglilingkod sila sa kanilang sariling tiyan. O sa kanila lang church yan, yung mga nagsiliko ng daan sa utos ng Panginoong Diyos, ng Panginoong Yesus. Hindi po sa Diyos yun, yung mga nagdagdag sa utos. True salvation steady doctrine from the gospel from God o our Lord Jesus Christ. There in the true salvation, the doctrine and then the teaching, not to God, no salvation there, or in the sect. Ganun po, wala pong salvation doon sa mga nagdadagdag sa utos ng Diyos. Sabi nga, di ba? Sabi nga ng Diyos, huwag mong idalangin sila sapagkat sila hindi sa Panginoon o hindi yung mga, gaya yan, nagdagdag ka ng utos ba ng Diyos na gumawa ng rebulto? O hindi nga yan hindi nyo dinirinig yung utos ng Diyos O hindi rin sa Diyos yun, yung mga may rebultong sekta, no? Huwag naman kayo ma-open, pero yun ang totoo. Na mga may rebulto, hindi po utos ng Diyos yun. O gano'n, sabi nga ng Diyos, ito sabi ng Diyos dito, yung mga nagdadagdag kasi sa utos, yung ganyan, nagdadagdag sa aral at utos, nag-aalis, hindi po sa Diyos na religion yun. O gaya rin dito sabi rito
dito po sa Oseas. Dito po sa Oseas 1:9. At sinabi ng Panginoon, tawagin mo ang kanyang pangalan, Leomi, sapagkat kayo hindi sa aking bayan, at ako hindi magiging inyong Diyos. O, kita nyo nga, o, hindi sila magiging, hindi yung mga nagdadagdag sa utos ng Diyos, hindi siya yung magiging Diyos mo, sabi rito. O, basahin ko sa inyo muli kasi nagaano yung camera natin dito. At sinabi ng Panginoon, tawagin mo ang kanyang pangalan, Leomi, sapagkat kayo hindi aking bayan, at ako hindi magiging inyong Diyos. O hindi, sabi niya rito, hindi siya magiging Diyos ng mga sumusuway sa utos, yung mga nagdadagdag sa aral. O hindi po Diyos, wala po ang Diyos doon yung mga nagdadagdag sa aral. Wala po ang Diyos doon sa mga nagdadagdag sa aral o nagdadagdag sa utos. Hindi po sa Diyos na sekta yon, no, salvation there. Ganun. Wala po. Kasi yung sa Diyos, yung sumusunod lang po sa utos niya, ganun po. Nandun ka lang sa ebanghelyo. Yun po yung ang kaligtasan po, nandun lang sa ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos. Ito po sabi ng, ang kaligtasan po, nandun lang sa ebanghelyo ng ating Diyos. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Kailangan nandun ka lang sa ebanghelyo ng Diyos. Yun po yung may kaligtasan dito po sa Roma 1:16, sapagkat hindi ko ikinahiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. O yun po yung kaligtasan, yung ebanghelyo ng Diyos, kasi yun yung kanyang kapangyarihan. Kailangan, nandun ka lang nananatili sa aral, hindi ka nagbabawas dagdag utos. O nagro-rotate po yung ating camera dito, may hackers po. Kaya ganun. O basahin ko sa inyo muli, no? Dito sa Roma 16, ito po yung kaligtasan, yung nananatili ka lang sa ebanghelyo ng Diyos, ng Panginoong Yesus. Sapagkat hindi ko ikinahiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. O yun po yung tunay na kaligtasan, yung nananatili lang sa ebanghelyo ng ating Diyos, ng Panginoong Yesus. Kailangan nananatili lang. Pag sumuway po sa utos ng Diyos o out of the gospel, the doctrine, o not to God the sake about the religion. Hindi po sa Diyos yung ganun. God bless po. God bless po. Yun po yung ating paksa na natapos. The topic now in the evening is done. The gospel, the true religion, stay the gospel of God, not to add and less. Yun po yung tunay na kaligtasan. God bless po. Ingat po. Thank you for joining. Thank you for joining. Watch this. Thank you po. God bless. Ingat po. Kasi nagaano po yung camera natin, no? May hackers po. God bless. Ingat. Thank you. Ingat po. God bless po. Ingat.